All right, mga kababayan, welcome back muli, no? Dito po sa Simply Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? Tayo po ay magbibigay muli ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country. And may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces. So mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito po. No, naalala nyo yung Palawan, ang malaking disinformation ng China na kung saan na sinasabi nila na ang Palawan daw di umano ay pag-aari ng China. Oh, so yan po ay pinasinalungan na. Dinibank na po ng ating gobyerno. Nagsalita na po ang ating National History Commission, no? At yung pong mga kasamahan natin na nagtatanggol sa ating bansa, yung totoong mga maka-Pilipinas, makabayan at pro-Pilipinas, pro-Pilipino, no? Nandiyan po sila Commodore J. Tariela, 10 ng kanyang mga kasamahan diyan po sa West Philippine Sea, no? Yung National Task Force for West Philippine Sea. At higit sa lahat, na tayong mga mamayang Pilipino dapat nating ipagtanggol ang sa atin. Atin po ang Palawan. No? Pero, meron po kayong isang kababayan dyan na hindi niya malaman kung ano ang kanyang kasarian. Pasensya naman po. Hindi po ito pagdidimin, pagbabababa, pag-aalipusta sa mga miyembro ng LGBTQ+A. No? Hindi po ito pagmamaltrato, pagbababa sa inyo, pag-aalipusta sa inyo, hindi po. Pero ito pong isa nyong kababayan na sinasabi niyang Pilipino siya, ay patuloy niya pong sinisira ang ating bansa. At ngayon po, malamang wala siya dyan sa ating bansa, kundi nandyan po siya sa bansang China. Okay? So tandaan ninyo, basag na po ang disinformation ng mga Chinese tungkol sa ating Palawan. Ang Palawan po ay pag-aari ng Pilipinas. Never na naging pag-aari ng China ang Palawan. Basag na po yan, no? Pero may isa po kayong kababayan na iba naman po ang kanyang stand. Yan po ang sabi niya sa kanyang X account. Mamaya sasabihin natin kung sino yan. Dahil maski na siya, hindi niya rin alam kung ano ba talaga siya. Okay, at the same time, tayo po ay magbibigay lang ng konting reaction diyan po sa nagsiwalat, no? Diyan sa TRICOM kung gaano kagago, gaano katarantado si Puganting Harry Roque. No, ito po, labanan na po sila niyan. Kung makikita nyo mga kababayan, yung mga dating magkakampi sa loob ng DD6 ay nag-aaway na. Okay, so simulan natin mga kababayan dito po sa taong sinasabi ko na kababayan ninyo. Kababayan ninyo. Tinatakwil ko po yan. Kayo na lang, tanggapin nyo siya kung gusto nyo. Yan po ay walang iba yung sinasabi nilang si Mr. Alan Troy, also known as si Sasot. Diyan po sa kanyang X account, tignan ninyo. Yung kanyang X account na hindi ko naman alam kung ano yung motherland niya na sinasabi niya, meron po siyang sinabi tungkol sa Palawan. Malamang nung sinabi niya to, ay ito po yung kasagsagan ng disinformation campaign about China owning the Palawan. Anong sabi niya diyan? May stand na ang Palawan daw, part of archipelago, was bought by US from Spain kay King Philip daw po. Ngayon, iniiba niya ang istorya. Ang taong ito ay China apologies. Hindi kaya to palayasin sa China o inutusan ito ng Chinese government na sige, tuloy mo lang. Kakampihan ka namin sa lahat ng sasabihin mo, sa lahat ng social media account mo. This is a blatant treason. Ito,
itong ginagawa ito para sa aking opinion. Biruin mo, sasabihin mo yan. Ako po nag-research eh. Tinanong ko si Google. Sabi ko, does US bought Palawan from Spain, King Philip? Wala po eh. Pati yung AI bot ng Google, iba ang binibigay niya mga kababayan. Nung binasa ko yung nilabas ni AI bot ni Google, ang sabi niya, no, it was not. Isinuko ng Espanya ang Pilipinas, including the Palawan, sa Amerika after the American-Spanish War. At nagkaroon nga po ng Treaty of Paris 1898. Yun yung taon na tayo ay na-free sa Spanish rule pero pumasok naman ng American rule. Binasa ko po sa Wikipedia niyang Treaty of Paris of 1898. Wala pong sinabi doon na wordings o statement na ang Palawan mismo, ang bayan ng Palawan o ang island of Palawan, kung gusto nyong tawagin, ay never na sinabing binili ng United States kay King Philip of Spain. Wala po. Ang sinabi doon ng government of Spain, ang archipelagic country of Philippines, including all the islands in Marianas, in Guam, no, at iba pa pati nga Puerto Rico dahil talo sila sa American-Spanish War. Ang sinabi doon, kasama doon, ay nagbigay ng compensation ang bansang Amerika. Basahin nyo sa Wikipedia, nandun po yan. But never it said that compensation is only for the islands of Palawan. Wala po, it's for the Philippines. Siguro yung damage o yung ang hinihingi ng Spain. Pero hindi po sinabi that only Palawan was bought. Wala po, it's the treaty. Kaya ito, yung statement nito si whatever her name or his name is, no, si Mr. It o si It ang tawag natin kasi hindi natin malaman kung ano talaga siya, ay nagpapakalat ng kasinungalingan. Nagpapakalat ng fake news. Kung titignan nyo po yan, sa X po yan, no? Kung titignan nyo ang mga replies dyan, mga comment, wala pong kumampi sa kanya. Ba't mo kakampihan niya kung Pilipino ka? Even Chinese will not say something because it's a USA. Sabi nila, amin ang Palawan. Tapos sasabihin mo, binili ng Amerika? Gago! Namo! Animal talaga. Yan. Pilipino daw siya, pero ganito ang sinasabi niya. Kung ganon naman pala, kung pag-aari ng Amerikano ang Palawan, di sana yung mga taga-Palawan, lahat yan, nagpaka-Amerikano na, may blue passport na silang US citizen. Wala po eh. Eh yung kaibigan natin, no, nag-apply pa ng US visa as tourist. Di ba? Kayo ba mga taga-Palawan? Meron ba dyan sa history ninyo nasasabihin nyo na, hoy, pag-aari kami ng mga Amerikano, hindi kami Pilipino, ha? Mahiya kayo. Diba? Di sana kung pag-aari ng Amerikano ang Palawan, ipinaglaban na nila yung Spratly Island, yung Bajo de Masinloc, yung mga kinuhang island ng Inchik na Pierre, Subi, and Mischief. Hindi. Kaya nakakagigil mga kababayan. Biruin nyo, may kababayan kayong Pilipino na ganito ang sasabihin na patuloy ang paninira sa bansang Pilipinas? Hoy, Congress, DFA, sana i-cancel nyo ang passport nito kung Pilipino man ito. Para mapunta na lang siya dyan sa China. Actually, nasa China ngayon yan, namamayagpag eh. Ang yabang-yabang. Akala mo naman siya ang master ng geography, ng kanyang politika sa geography. Napakayabang mga kababayan, napaka-traidor. Yan ang totoong traidor sa bayan. Ha? Ako, mahal ko ang bansang Pilipinas. Pagtatanggol ko yan, sasama akong ipagtanggol yan. Dahil dyan ako pinanganak, dyan ako lumaki, no? Alam natin kung ano ang kasaysayan natin, pero itong taong ito, si It, malamang alam niya rin ang kasaysayan natin, pero binabaliktad niya dahil ano? Ha? China apologist kay. Tapos gagaguhin mo pa ang Amerikano? Wow, galing.
Oh, ngayon mga kababayan, may isa pang bira yan, yung latest. Anong bira niya? Di ba kinontempt siya ni Kong Paduano doon sa Tricom? Anong sabi niya? Glad pa daw siya. Natutuwa pa siyang ma-contempt ng Tricom kasi yan ay corrupt. Corrupt ang House of Representatives with their corrupt speaker. Oy, mga congressman, oh. Tignan nyo po yung sinabi dyan. Tuwang-tuwa po yung mga didilis dyan. Mga congressman, corrupt pala kayo. Speaker, corrupt ka daw. O di siyempre mga corrupt na congressman kasama ang mga Duterte supporter na congressman. Di ba? O, yung si Pulong Duterte, corrupt. Yung kakampi ni Duterte si Pantaleon Alvarez, corrupt. Yung iba pa, yung Duterte Youth, corrupt. Ha? Mr. It. Yan ang sabi niya eh. Corrupt daw ang House of Representatives. O, ninilahat mo na. Di ba? Gonggong talaga eh. Sino hindi mag-iinit ang ulo? Sinong hindi maha-high blood, mga kababayan? Wala bang gagawin dito ang gobyerno ng Pilipinas? Biruin mo, kung Pilipino man siya, kababayan ninyo, sinisira niya ang bansang Pilipinas at wala siya sa bansang Pilipinas. Mabuti sana kung ina-uplift mo, itinataas mo ang bansang Pilipinas eh. Maski na nasa ibang bansa ka, hindi po eh. Sinisira. Sarili mong bayan, sisiraan mo. Traidor talaga mga kababayan, traidor. Katraidoran yan. Kaya DFA, kung pwede lang i-cancel nyo ang passport niyan. Wala daw kasi sa Pilipinas eh. Nasa China, para hindi na siya makabalik ng Pilipinas. Wala na siyang citizenship. Revoke his or her passport. Kasi hindi mo alam. O now mga kababayan, pasok naman tayo dito doon sa nagsiwalat sa Tricom ng kababuyan, katarantaduhan ni Harry Roque. Yan po ay si Miss Pebbles Cunanan o si Pebbles Talakera. No, kung titingnan niyo po yung kanyang FB page, hinanap ko lang kanina eh. Kasi hindi ko naman po pinapalo yang si Pebbles eh. Ngayon ko lang ulit nakita yan doon sa Tricom eh. 'Di ba? Kasi nagbalik loob sa Marcos admin yan. Oo, pasensya naman Miss Pebbles ha. Alam ko kumampi ka sa mga DDS. Dati kang Marcos supporter, kumanti ka sa DDS. Hindi ko alam kung anong rason mo. No? Tapos bumalik ka na ulit sa good graces ng Marcos admin, which is good dahil alam ko na infiltrate mo ang DDS. Parang sa akin, tulad ng sinabi ko doon sa LS ko, wag ka sanang magalit Miss Pebbles, para kang double agent. Sorry naman ha kung masasaktan ka doon, yun lang po yung opinion ko, wag ka sanang magalit. At least merong galing insider na isiniwalat ang kalokohan nila Roque at nung mga minions niya. Tandaan nyo, si Roque, hindi yan ang taong totoong magpapabagsak sa gobyerno. Army lang yan. Sundalo lang yan. Sunod-sunuran yan sa kanyang amo. Di ba sinabi niya na nga, sunod-sunuran lang ako sa gusto ni BP Sara Duterte. So sa lahat ng yan, in totality of that, nung sa isiniwalat ni Pebbles na si Harry Roque ang promotor ng pulboronic video, ngayon itinatanggi ni Harry Roque at sabi pa nga ni Pebbles marami pa siyang isisiwalat at ang siniwalat niya doon ay ang pulboron lang. Bakit kayo panay ang gatong ninyo? Ibig sabihin, guilty. Inuunahan na nila kung ano yung alam nilang isisiwalat ni Pebbles. Kumbaga, we are 2 steps ahead of you, Pebbles, pero hindi nyo naman alam kung ano talaga yung isisiwalat ni Pebbles. Kumbaga, ito is a drama series. Antayin natin. Ano ba, Pebbles? Abot ba ng 16 episode? Huwag ka naman mag-ala ang probinsyano o si Cardo, ha, Pebbles? Huwag naman ganon. Ang gawin mo lang, parang Korean drama lang. 16 or 10 episodes, pwede na. Basta yung mga juicy na alam mong ikakabagsak nila. Na kung saan pwede silang kasuhan. O ayan, pwede nang ikaso yan. Diba? Malaki pong pasabog yung ginawa ni Pebbles at ito po ang hamon niya kay Harry Roque. Kasi nung pinanood ko po yung maikling video, yung putol ng video sa teleradyo na sikat si Pebbles ngayon eh. Lahat ini-interview na eh. Radio show, TV show, pati mga vloggers kinukulab na siya eh. Ako lang yatang hindi pwede kay Pebbles. Oo. Ayaw sa akin ni Pebbles. Joke lang, Pebbles. Ha? Ngayon nasa good graces ka ng Marcoses, malamang
Kakampi ka namin siguro ngayon, di ba? Oh. Ano ang hamon? No? Ay. Ang tanong po nung anchor doon sa teleradyo na nag-i-interview kay Pebbles, ano daw po ang kanyang masasabi kay Harry Roque? Ang sabi ni Pebbles, hinahamon niya si Harry Roque. Umuwi ka dito. Harapin mo ako dito. Ay, Roque! Oh! Oh! Wala! Ano lang, Roque? Ano? Hinahamon ka. Umuwi ka daw, Roque. Harapin mo si Pebbles. Kaya mo ba? Huwag kang magtago sa saya ng social media, Roque. If you are a man enough, you have these balls, haharapin mo si Pebbles. At kung maaari, kasuhan mo. Kasi sabi nyo ni Boljak TV, basura lang naman yung Pebbles na yan. Kung baga, patay gutom. Dahil binigyan ng pera ni Maharlika, nakita nyo, naglabas pa ng ebidensya ng pagpapadala ni Boljak TV kay Pebbles. So what? Pero ang mahalaga, kaya nyo ba siyang i-one-to-one, face-to-face? O ika nga ni Corina Sanchez, face-to-face. Di ba, Miss Corina? Face-to-face mo nga si Harry Roque at si Pebbles Talakera. Tignan natin kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Sabi pa ni Pebbles, marami pa siyang isisiwalat. Harapin nyo na si Pebbles, idemanda ninyo, Harry Roque, huwag kang magtago sa saya ng the Netherlands sa Dutch government, di ba? O kayo po, ano pong masasabi nyo? Kanino kayo papanig? Kay Pebbles o kay Harry Roque? Di po ba? Ano pong masasabi nyo sa sinabi nung si Mr. Alan Troy, si It, no, hindi natin maintindihan, na ang Amerika daw binili ang Palawan sa Spain kay King Philip? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.